Sa muling pag-upo ni Trump, tila nayanig ang China sa kinatatakutan nitong mangyari. Ngayon, nakasalalay ang hinaharap ng ekonomiya at impluensya ni President Xi Jinping. Ano nga ba ang plano ng US na maaaring yumanig sa ekonomiya at impluensya ni Xi Jinping? At paano maaapektuhan ang Pilipinas dito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matapos malaman ng China ang posibleng pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika, agad itong nagdaos ng isang press conference. Sa pahayag nito, sinabi ng China na handa itong makipagtulungan sa Amerika batay sa mutual respect o paggalang sa isa't isa. Subalit, taliwas ang pananaw ng mga eksperto. Sa kabila ng tila positibong tono ng China, inaasahan nila ang mas mahigpit na kompetisyon sa larangan ng kalakalan, teknolohiya at seguridad. Ano nga ba ang pangunahing issue sa pagitan ng Amerika at China na naging sanhi ng tensyon? Isa sa mga sentro ng hidwaan ay ang hindi pantay na kalakalan o trade imbalance. Para kay Trump, dihado ang Amerika dahil mas marami ang inaangkat nitong produkto mula sa China kaysa sa inaangkat ng China mula sa Amerika. Upang bawasan ang deficit na ito, iminungkahi niyang magpataw ng mas mataas na buwis o taripa sa mga produktong galing sa China. Kasama rin sa mga isyu ang umano'y pagnanakaw ng China sa teknolohiya at kaalaman mula sa mga kumpanyang Amerikano. Bagay na tinuturing ni Trump na isang seryosong banta sa ekonomiya at inobasyon ng Amerika. Sa kanyang pananaw, kinakailangang higpitan ang ugnayan ng mga kumpanyang Amerikano sa mga kumpanya ng China upang maprotektahan ang interes ng bansa. Nababahala rin si Trump sa paglakas ng puwersang militar ng China, lalo na sa rehiyon ng Asya. Ang mga hakbang ng China sa South China Sea ay itinuturing niyang banta hindi lamang sa Amerika, kundi pati na rin sa iba pang bansa sa rehiyon. Dagdag pa rito ang kawalan ng transparency ng China, lalo na sa mga mahahalagang usapin tulad ng pandemya ng COVID-19 noong 2019. Para kay Trump, kung naging mas bukas ang China sa pagbabahagi ng impormasyon, posibleng naiwasan ang mabilis na pagkalat ng virus. Bagamat hindi kasing lakas ng administrasyon ni Biden ang suporta ni Trump para sa Taiwan, malinaw ang kanyang paninindigan laban sa pag-angkin ng China sa isla. Naniniwala siyang dapat magpatuloy ang Taiwan sa pagtatanggol sa sarili laban sa posibleng banta mula sa China. Kasama rin sa kanyang layunin ang pagbawas ng sobrang paggamit ng Amerika sa mga produktong gawa ng China. Sa kanyang mga plano, layunin niyang gawing mas independent ang supply chain ng Amerika upang mabawasan ang impluensya ng China sa ekonomiya ng bansa. Samantala, ayon sa ulat ng Reuters noong Nobyembre 6, inihayag ng China ang kahandaan nitong ayusin ang relasyon sa Amerika sa ilalim ng prinsipyo ng paggalang, mapayapang pamumuhay at pagkamit ng kapwa-tagumpay. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na naghahanda na ang China para sa isang mahigpit na labanan ng dalawang superpower. Sa kabila ng pahayag na ito, inaasahan ng Beijing ang mas mabigat na retorika at mas matataas na taripa mula kay Trump kung muling manunungkulan ito. Sa kabila nito, maaaring magbukas ang kanyang isolationist na patakaran ng daan para palawakin ng Beijing ang impluensya nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi maikakaila na nagdudulot ng pangamba sa China ang posibilidad ng muling pagbuhay ng trade war, lalo na sa kasalukuyang hamon ng kanilang ekonomiya. Kung muling isusulong ni Trump ang paghihiwalay ng teknolohiya at supply chains ng Amerika at China, maaaring magresulta ito sa malaking epekto sa ekonomiya, pati na rin sa katatagan ng lipunan at politika ng China. Bilang tugon, inaasahang palalakasin ng Beijing ang sariling teknolohiya at kakayahang pang-ekonomiya. Kasabay nito, maaaring palawakin ng China ang relasyon nito sa ibang bansa tulad ng Russia, pati na rin ang mga bansa sa Europa, Global South at Hilagang Silangang Asya. Ayon kay Brian Wong ng Hong Kong University, inaasahan ng China na muling pagtuunan ng Administrasyong Trump ang pagtutol sa multilateral na kasunduan, bagay na magbibigay daan sa Beijing upang mas palawakin ang impluensya nito. Dagdag pa ni Wong, maaaring makita ng China ang pagkakataon na lumapit sa mga bansang tulad ng India at Japan upang palakasin ang kanilang ugnayan. Kamakailan, nagkaroon na ng pag-uusap sina Pangulong Xi Jinping ng China
at punong ministro Narendra Modi ng India. Ang parehong bansa ay inaasahang magiging mahalagang manlalaro sa ekonomiya at geopolitics ng rehiyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mahirap para sa China na maipredikta ang mga susunod na hakbang ni Trump dahil sa kanyang pagiging hindi inaasahan. Ayon kay Dawei, direktor ng Center for International Security and Strategy ng Tsinghua University, magiging hamon para sa China ang pagbuo ng mga tiyak na estratehiya hanggat hindi malinaw ang mga patakaran ng muling administrasyong Trump. Ayon sa mga ulat, ipinahayag ni Trump na dapat bayaran ng Taiwan ang Amerika para sa depensa at inakusahan itong kinuha ang semiconductor business ng Amerika. Sa kabilang banda, ang administrasyong Biden ay patuloy na nagsusuporta sa Taiwan, kabilang ang pagbebenta ng mga armas na nagkakahalaga ng $2 billion. Gayunpaman, ayon kay Shengding Li, isang eksperto sa pandaigdigang relasyon mula Shanghai, malabo na magbibigay ng parehong suporta si Trump sa Taiwan katulad ng ginawa ng administrasyong Biden. Isa pang layunin ni Trump ay ang pagpapalakas ng militar sa Indo-Pacific upang labanan ang lumalakas na impluwensya ng China. Ipinaplanong patuloy ni Trump ang pagpapalakas ng presensya ng militar sa rehiyon, gaya ng ginawa ni President Biden, at ang pagpapalakas ng alyansa ng Amerika sa mga bansa tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas. Nais din niyang palakasin ang oposisyon laban sa China, sa mga bansa sa Europa at sa mga kapitbahay ng China. Pati na rin ang pag-iwas sa mga banta sa seguridad mula sa mga kumpanyang Chino tulad ng Huawei at TikTok. Sa kabila ng pagiging maingat ni Trump sa pagsuporta sa Taiwan, hindi malayong magpatuloy ang kanyang suporta sa depensa ng Taiwan upang labanan ang posibleng pananakop ng China kahit hindi siya tahasang sumusuporta sa kalayaan ng Taiwan. Samantala sa Israel, nagkakaroon ng kaguluhan sa kanilang pamahalaan kung saan inalis ni Prime Minister Benjamin Netanyahu si Defense Minister Yoav Gallant mula sa kanyang posisyon dahilan ng kawalan ng tiwala sa isa't isa sa panahon ng digmaan. Itinuturing na isang hamon ang pagtanggal kay Gallant, ngunit ayon kay Netanyahu, ito ay para sa ikabubuti ng seguridad ng Israel upang mapabuti ang pamamahala sa digmaan. Ang mga ultra-orthodox na lalaki ay patuloy na binibigyan ng exemption mula sa military service, isang batas na pinipilit ipasa ng mga partidong Haredi at United Torah Judaism, kabilang na ang Shas. Ayon sa batas na ito, hindi na kailangan magsundalo ang mga miyembro ng grupong ito, isang desisyong itinulak ng mga nasabing partido. Subalit, noong nakaraang taon, nagdesisyon ang High Court ng Israel na wala ng legal na basehan ang gobyerno para hindi tawagin ang mga ultra-orthodox na maglingkod sa military, kaya't nagkaroon ng pagtutol mula sa ilang sektor. Isa na rito si Gallant, ang Defense Minister. Natutol sa panukalang batas at nagkaroon ng alitan sa mga partidong Haredi na nagbigay ng ultimatum na maipasa ang batas o pabagsakin ang koalisyon. Pinaalala ni Gallant na dapat unahin ng Israel ang pagpapalaya ng 101 na bihag na hawak ng Hamas sa Gaza, sa kabila ng patuloy na kaguluhan sa Gaza Strip. Ayon sa kanya, hindi na mababalik ang mga napaslang na bihag at walang kapatawaran ang pag-abandona sa mga ito. Mahalaga umano na magsagawa ng investigasyon tungkol sa mga pagkatalo at pagkabigo na dulot ng Hamas noong Oktubre 7, kung saan mahigit 1,200 ang nasawi at 251 ang binihag o inalipin. Kailangan aniya ng Israel na malaman ang mga pagkakamali sa larangan ng militar at politika upang maging handa sa mga darating na pagsubok. Inilahad ni Gallant na ang kaligtasan ng Israel ay ang kanyang buhay na misyon. Pinuri niya ang mga hakbang ng Israel noong nakaraang taon, kabilang ang mga operasyong militar sa Gaza, Lebanon at West Bank, pati na ang pagpapakalat ng mga terorista sa buong mundo. Maging sa Iran, kumilos ang Israel ng mabilis at tiyak. Ngunit nang magsalita si Gallant tungkol sa moral na kadiliman na bumabalot sa bansa, hindi niya direktang tinukoy si Prime Minister Netanyahu. Ngunit ipinahayag niya ang kanyang paggalang sa mga naging martir ng digmaan. Hindi pinalampas ng mga miyembro ng koalisyon ang pahayag ni Gallant at nagkaroon ng mga reaksyon mula sa mga oposisyon. Tinanggap ni Communication Minister Shlomo Karhi ang pagtanggal ni Gallant at itinuring itong isang hakbang
na makikinabang sa tagumpay ng Israel sa Gaza. Ayon kay Karhi, ang paglisan ni Gallant ay magbibigay daan sa mas matibay na liderato at mas tamang direksyon sa digmaan. Samantalang ang Movement for Quality Government in Israel ay nagsagawa ng panawagan na magsagawa ng imbestigasyon sa pagtanggal kay Gallant. Ayon sa kanila, ang hakbang na ito ay isang pampulitikang desisyon na naglalayon lamang ng pansariling interes at hindi ang kabutihan ng Israel. Higit pa rito, itinuturing nilang isang panganib sa seguridad ng bansa ang pagtanggal kay Gallant sa panahon ng aktibong digmaan ng IDF sa iba't ibang prente. May mga ulat na may balak din si Netanyahu na palitan ang iba pang mga opisyal tulad ni IDF Chief of Staff Lieutenant General Hershey Halevi at Shin Bet Head Ronen Bar. Ngunit tinanggihan ito ng kanyang opisina. Inihayag ni Netanyahu na umaasa siyang makikipagtulungan ang mga opisyal sa bagong defense minister upang matugunan ang mga layunin ng bansa, kabilang na ang pagbabalik ng lahat ng bihag at ang pagkawasak ng Hamas sa Gaza. Ngunit ano nga ba ang magiging epekto ng mga pagbabagong ito sa depensa ng Israel? Ang mga hakbang na ito ay patuloy na nagiging paksa ng malawakang diskurso sa mga mamamayan ng Israel, pati na rin sa mga eksperto sa seguridad at politika. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng mga malalaking hamon sa seguridad ng Israel. At hindi biro ang mga desisyong kailangan nilang gawin. Mahalaga ang pagtutok sa mga inalipin at ang tamang pagpili ng mga lider sa panahon ng digmaan. Ano sa tingin nyo? Pwede kayong mag-iwan ng inyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga updates at mga bagong video. Salamat sa panonood!